kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Sa mga nakalipas na araw o maging linggo ay sunod-sunod ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga upang ipaliwanag ang paghahari ng Diyos maging ang kaharian ng Diyos. Gumamit siya ng mustasa, lebadura, gumamit ng binhi, gumamit ng mga hasik, at ngayon ay tinatapos na ang mga talinghagang ito at ang pinakahuling talinghaga na maririnig natin ay ang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos na inahalin tulad sa isang malaking lambat na ang katapusan, ito rin ay paghahari ng Diyos. At matapos nga na ipaliwanag ito, ang sabi ni Kristo o sabi sa Ebanghelyo, nang masabi niya ang mga ito, siya'y umalis doon. So para bang matapos ang lahat ng pagpapaliwanag, ngayon nasa inyo ang desisyon kung maniniwala ba kayo o hindi. Basta't ibinigay na ni Kristo, katulad nga ng binhi no, na inihasik, nasa pag-uugali na ng tumanggap, kung paano ito mas palalalimin, kung paano ito mas uunawain. So muli, no, pinaalalahanan tayo na mayroong katapusan, mayroong wakas. Minsan natatakot tayo kapag sinasabi na end of the world na. Hindi ko alam kung ba't nga tayo natatakot. No? Minsan pag may lindol, pag may mga trahedya, laging mayroong, end of the world na. Pero ano nga ang ginagawa natin kung meron ng end of the world? Kasi lahat naman talaga may katapusan. Buhay ng tao, buhay ng mga
hayop, maging sa kapaligiran, mayroong panahon na ito ay matatapos. At yung pagtatapos, hindi nagiging madali. Kung unawain natin ang ipinahayag sa unang pagbasa, katulad ng magpapalayo na masakit na kapag binabago, no, yung hinuhulma, kapag hindi na okay o hindi okay ayon sa gumagawa, babaguhin at masakit yun. Pero mayroong pagpapanibago. May gagawin ulit na bago. At kaya nga pinapaalala sa atin na ito yung katotohanan. Nakadalasan ayaw nating pinag-uusapan o ayaw mong isipin. Pag sinasabihan nga tayo, may katapusan ka rin, ayaw mong maniwala. No? Kahit gaano ka pa katagal sa mundong ito, may katapusan ka. Kahit gaano ka pa katagal na humawak sa kapangyarihan, sa kayamanan, may katapusan. Kaya maganda mapagnilayan kung may katapusan tayo, paano nga tayo nabubuhay sa mundong ito? Kasi sabi nga, no, katulad sa lambat, lahat, sari-sari, huhulihin. Pero pagdating ng tamang panahon, paghihiwalayin ang masama at mabuti. So, sa puntong ito ng buhay natin, saan kaya tayo? Sa mabuti o sa masama? Ito ay tanong na dapat nating sagutin sa ating mga sarili. Hindi tayo pwedeng magturo. Hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao, yan ay mabuti, yan ay masama, dahil gawain yan ng Diyos. Siya na nakakaalam sa kaloob-looban ng tao. Kung pwede kasing sa paningin ng ibang tao o sa paningin ng tao, sa panlabas, masama ka, pero alam ng Diyos ang iyong kalooban. Pwede rin naman sa paningin natin, mabuti ka, pero alam ng Diyos na sa kalooban mo, hindi ka nagiging mabuti. Kailangan nating maging totoo sa harap ng Diyos. Pagdating ng araw, tandaan niyo po ha, may katapusan tayo, matatapos ang buhay dito, haharap tayo sa Diyos. Amen?